Lettura in filippino da parte di Charlene Fabian della Scuola di Italiano Le Due Don Mimmo Amato del discorso tenuto da Don Tonino Bello all'Arena di Verona, 30 aprile 1989. In piedi, costruttori di pace. Filipino, tumayo kayo, mga tagapamayapa, tatawagin kayong mga anak ng Diyos. Ang talumpating ibinigay ni Padre Tonino Bello sa Verona Arena, Abril 30, 1989 sa bisperas ng Ecumenical na Asembleya sa Basel. Mga minamahal na kaibigan, nagtitipon sa ngalan ng kapayapaan, katarungan at pangangalaga ng sangnilikha sa maringal na arena na ito kung saan sa loob ng ilang oras ang hindi mabilang na mga tagapagmayapa ay nakikita. Ipinaaabot ko sa inyo ang parehong pagbati na ngayon ang araw ng Panginoon at Panginoon ng mga araw ay umaalingaw-ngaw sa ating mga simbahan, kung saan nagtitipon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu ang banal na bayan ng Diyos ay nakikita. Naway sumainyong lahat ang kapayapaan ng nabuhay na mag-uling Jesus, isang bayang nakatayo, at nais ko na mula sa palangganang ito na naging simbolo ng di nakikitang bayan ng mga tagapamayapa, isang dakilang pagbati ang maipadala sa napakaraming tao na hindi mabilang ninuman mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika na nagtatayo ng kapayapaan sa katahimikan ng kasaysayan o sa pagkakataon ng heograpiya, sa mga pulutong ng mga tao o sa pag-iisa ng mga disyerto, sa mga kagubatan ng Amazon o sa di makataong ambon ng mga metropolis, sa isang kama sa ospital o sa pag-iisa ng isang monasteryo, sa kasipagan ng isang paaralan ng nursery na yumayakap sa mga pandaigdigang halaga o paghihirap na dulot ng isang malugod na pagtanggap sa ating mga kapatid na may kulay. Ito ay isang malawak na bayan na matatag na nakatayo dahil ang mga tao ng kapayapaan ay hindi isang taong sumusuko. Ito ay isang bayan ng Pasko na matatag na nakatayo tulad ng mga tao sa pahayag. Lahat ay nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng kordero. Sa harap ng trono ng Diyos, hindi sa harap ng mga silyang pang-armchair ng mga malupit o sa harap ng mga Diyos-Diyosang na metal. At sa harap ng kordero, simbolo ng lahat ng mga inaapi na mga kapangyarihang makamundo, sa lahat ng mga biktima ng mundo, sa lahat ng mga taong nadidiskrimina dahil sa rasismo, sa lahat ng mga nilabag sa kanilang pinakapangunahing karapatang pantao. Sa di nakikitang bayang ito ng kapayapaan mula sa arena ng Verona, naway umabot ang ating pakikiisa. Ngunit gayon din ang ating paghihikayat sa pamamagitan ng mga salita ng Beatitudes ayon sa salin na pumapalit sa terminong pinagpala ng ekspresyong tumayo. Tumayo kayo, mga taga-pamayapa. Tatawagin kayong mga anak ng Diyos. Mula sa ganap na monotismo tungo sa Trinidad na monotismo ng Diyos, ang unang bagay na nais kong sabihin sa inyo ay ito. Ang ebolusyon ng konsepto ng kapayapaan ay sumasailalim sa parehong pagpapayaman na, sa Kristiyanong pagpapahayag, ay sumasailalim sa konsepto ng Diyos. Sa ekonomiya ng lumang tipan, ang ganap na monotismo ni Yahweh ang pundasyon ng buong kasaysayan ng kaligtasan. Pagkatapos, nang dumating ang kaganapan ng panahon, ipinahayag sa atin ni Jesus na ang Diyos ay isang pluralidad ng mga persona, Ama, Anak at Espiritu. Nararanasan nila ng malalim ang pagiging palakaibigan ng mga pagkakaiba. Ibig sabihin, sila ay umiiral ng kakaiba para sa isa't isa, kaya't sila ay bumubuo ng isang Diyos. Isa-isa ay palaging bumubuo ng isa.
Isang Diyos sa tatlong persona. Ito ang formula kung saan ipinapahayag nating mga Kristiyano ang pangunahing misteryo ng ating pananampalataya. Kaya lumipat tayo mula sa ganap na monetismo patungo sa Trinidad na monetismo ng Diyos. Ganito rin ang nangyari sa kapayapaan. Narating na natin ang kaganapan ng panahon at ang paniniwala ay sumikat sa ating mga konsensya na ang kapayapaan ngayon ay hindi maiiwasang nauugnay sa katarungan at pangangalaga ng sangnilikha. Lumipat tayo, wika nga, mula sa ganap na monetismo patungo sa Trinidad na monetismo ng kapayapaan. Mula sa ganap na monetismo tungo sa Trinidad na monetismo ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay lumilikha ng iskandalo. Tulad ni Jesus na lumikha ng iskandalo nang ipinahayag niya ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Kaya nga siya ay pinatay. Hanggat pinag-uusapan natin ang kapayapaan sa ating mga simbahan, sa loob ng maraming siglo, walang tumutol. Nang batay sa salita ng Diyos, natuklasan ng ang malapit na ugnayan sa pagitan ng kapayapaan at hustisya. Ang mga makapangyarihan ay pinagkawalan sa pagpuna. Sinasabing nais ng propeta na mangibabaw sa hari, tulad noong paglilitis kay Pilato. Inakusahan ng karamihan si Jesus ng pagnanais na mangibabaw kay Cesar. Napagkasunduan na ang pag-uugnay ng talakayan tungkol sa kapayapaan at sumakatuwid ang talakayan tungkol sa digmaan sa mga talakayan tungkol sa baluktot na ekonomiya na nangingibabaw sa mundo, sa tubo, sa pagpapalaki ng tubo, sa utang ng ikatlong daigdig, sa lumalaking agwat sa pagitan ng Hilaga at Timog, sa patuloy na paglabag sa mga karapatang pantao, ay nangangahulugan ng pagganap bilang mga kumikitang hangal. Sa makatuwid, ang hustisya ay inilagay mismo ng Diyos kasama ng kapayapaan bilang natural na katuwang nito. Sa kasamaang palad, ay patuloy na pumupukaw ng higit na hinala kaysa sa iskandalo kapag inilagay, kahit bilang isang papuri, kasama ng digmaan, kaya naman pinag-uusapan pa rin natin ang isang makatarungang digmaan. Ito ay tunay na hindi natural sa pakikipamuhay. Sa kapunuan ng panahon, mga minamahal na kaibigan, kahit pagdating sa kapayapaan, dumating na ang kapunuan ng panahon. At tulad ng mga kaganapan ng panahon, si Jesus, ang ating kapayapaan, ay nagpapahayag sa atin ng pagkaama ng Diyos, ang ating katarungan, at ipinahayag din sa atin ng Espiritu na Panginoon at nagbibigay buhay sa bawat nilalang. Kaya ngayon ay mayroon tayong pribilehiyong maunawaan na ang mga pagpapahayag ng kapayapaan ay natapos hindi lamang sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa katarungan, kundi pati na rin sa pangakong pangangalagaan ang sangnilikha. Ang pagprotekta sa kapaligiran ay hindi ang pinakabagong imbensyon ng ating tuso at mapangutsyang mga pamamaraan o ng ating mga estratehiya para sa pinagkasunduan. Hindi ito isang kindat na kasalukuyang mga uso. Sa halip, ito ay isang pangunahing gawain na aatang sa atin bilang mga katuwang ng banal na espiritu upang ang mundo ay lumipat mula sa kaguluhan. Ibig sabihin mula sa paghikab ng pagkakabagot at kamatayan patungo sa kosmos. Ibig sabihin sa isang estado ng transparency at biyaya. Sa 8 araw, ipinagdiriwang natin ang kampistahan ng Pentecostes at uulitin natin ang panawagan. Ipadala ang iyong Espiritu, Panginoon. Lahat ay muling lilikhain at babaguhin mo ang mukha ng mundo. Ang mukha ng mundo, ang balat ng mundo. Ang balat ng ating mundong ito nasira ng polusyon. Tumatanda dahil sa ating mga manipulasyon, nilabag ng ating kasikiman. Bueno, ang balat na ito ay magiging kasing sariwa ng balat ng isang kabataan at ang kahangahangang intuisyon ni Isaias ay maisakatuparan na. Kahit na binaliktad ang kaayusan at nag-ugnay sa pangangalaga ng paglikha, katarungan at kapayapaan, ang Espiritu ay ibubuhos sa atin mula sa itaas. Kung magkakagayoy, ang ilan ay magiging isang mabungang bukid at ang katuwiran ay nasa hardin.
at ang bunga ng katwiran ay magiging kapayapaan. Sa makatuwid, ang disyerto ay magiging isang hardin. Sa hardin ay tutubo ang puno at katwiran. Ang bunga ng punong ito ay magiging kapayapaan. May nagtataka, posible ba na ang pananaw na ito ng kapayapaan sa Trinidad na matibay na nakabatay sa mga pundasyon ng banal na kasulatan ay labis na nahirapang kumalat dahil sa ating mga simbahan? Ang sagot ay simple. Kung ngayon lamang tayo lumipat mula sa ganap na monetismo ng kapayapaan patungo sa monetismo ng Trinidad, ito ay dahil tunay na naabot na natin ang kaganapan ng panahon, na hindi nangangahulugan na ang diskurso ay naitatag na ngayon. Kabaliktaran nga. Kung paano ang diskurso ng Trinidad tungkol sa Diyos noong unang 10 siglo ng Kristyanismo ay naging paksa ng maraming pakikibaka, maraming pagtatalo ang sumiklab at maraming konsilyo ang ipinagdiwang, gayon din ang diskurso ng Trinidad tungkol sa kapayapaan. Nikaya, Constantinople, Ephesus, Assisi, Basel, Seoul. Nais naming batiin sa sandaling ito mula sa Verona Arena ang mga delegado ng mga simbahang Italyano na mapupunta sa Basel mula Mayo 16 hanggang 21. At dahil alam namin ang kahalagahan ng kaganapang ito, nais naming batiin sila ng may parehong sigasig na binati ng mga mananampalataya ng mga unang komunidad ng Kristiyano, ang kanilang obispo, habang sila ay paalis patungo sa mga dakilang konsehong ekonomikal. Ito ang kwalitatibong hakbang na dulot ng sikat na parirala ngayon ni D. Bonhoeffer. Maglakas loob na maging mapayapa sa pamamagitan ng pananampalataya. Naantig tayo sa isang teksto na isinulat ng dakilang saksing ito ng nabuhay na magmuli noong 1934 at naging babala para sa atin. Walang landas tungo sa kapayapaan na dumadaan sa seguridad. Ang kapayapaan sa katunayan ay dapat tahakin. Ito ay isang malaking panganib at hindi kailanman magagarantiyahan. Ang kapayapaan ay kabaligtaran ng isang garantiya. Ang paghingi ng mga garantiya ay nangangahulugan ng kawalan ng tiwala. At ang kawalan ng tiwala na ito ay lumilikha ng mga bagong digmaan. Ang paghahanap ng mga katiyakan ay nangangahulugan na pagnanais na sumilong. Ang kapayapaan ay nangangahulugan ng lubos na pagkatiwala sa utos ng Diyos, hindi ang pagnanais ng anumang garantiya, kundi ang paglalagay ng kasaysayan ng mga tao sa mga kamay ng makapangyarihang Diyos sa isang gawa ng pananampalataya at pagsunod. Sino ang tutugon sa panawagan para sa kapayapaan upang marinig ng mundo upang mapilitan itong makinig? Tanging ang banal na simbahan ni Kristo ang makakapagsalita sa paraan ang mundo na nangangalit ang mga ngipin ay dapat makinig sa salita ng kapayapaan. At ang mga tao ay magsasaya dahil sa simbahang ito ni Kristo. Sa pangalan ni Kristo ay kumukuha ng mga sandata mula sa mga kamay ng kanyang mga anak at ipinagbabawal silang makidigma at manawagan ng kapayapaan ni Kristo sa mapanlinlang na mundo. Bumangon kayo, kung gayon, mga tagapagtayo ng kapayapaan. Huwag matakot, huwag mabigla sa mga disertasyon na nagtatakwil bilang fundamentalismo, ang pagnanais na mahawakan ang mga unang bunga ng kaharian sa dito at ngayon ng kasaysayan. Ang mga diskurso tungkol sa disarmament, sa demilitarisasyon ng teritoryo, sa pakikibaka upang baguhin ang mga modelo ng pag-unlad na nagdudulot ng dependency, gutom at kahirapan sa pandaigdigang timog at ang pagkawasak ng natural na kapaligiran ay panloob sa ating pananampalataya. Simula noong panahon ng Eksodo,
ang mga paggawa ng pagpapalaya sa mga inaapi mula sa pamatok na mga modernong paraan ay hindi sa banyaga sa salita ng Panginoon. Lakas ng loob. Hindi tayo dapat manatiling tahimik sa pinagmumultuhan ng takot na ating paghihimagsik laban sa mga kasamaan na umaapi sa mga mahihirap ay tatawaging horizontalism. Si Kristo na sumasaliksik sa mga puso at hindi tayo nagsasawang magsumamo ay alam na ang ating pagmamahal sa pinakamaliit ay kasabay ng ating pagmamahal sa Kanya. Kung wala tayong lakas na sabihin na ang mga armas ay hindi lamang dapat ibenta, kundi hindi rin dapat itayo, na ang patakaran ng mga blokeyo ay hindi makatarungan, na ang pagpapatawad sa mga utang ng ikatlong daigdig ay isa lamang paunang bayad sa pagbabayad ng ating utang sa dalawang ikatlong ng mundo, na ang lohika ng unilateral na pag-aalis ng armas ay hindi naman salungat sa Ebanghelyo, na ang aktibong kawalan ng karahasan ay isang pamantayan ng Kristiyanong pagsasagawa, na ang ilang anyo ng pagtutol ay tanda ng mas malaking pagmamahal para sa lungsod sa lupa. Kung wala tayong lakas na sabihin ang lahat ng ito, manatili tayong mga nagbabagang mitya sa halip na mga kandila ng Pasko ng pagkabuhay. Umaasa tayo sa mga salita ni Bonhoeffer sa Basel. Nais naming magsalita sa mundong ito at magsabi hindi ng kalahating salita, kundi isang buong salita. Dapat tayong manalangin na ang salitang ito ay maibigay sa atin at tayo ay mananalangin. Sa katunayan, mula mismo sa Arena de Verona, sa maluwalhating bisperas ng tagsibol na ito, nais nating simulan ang dakilang 7 araw na panalangin bilang paghahanda para sa Pentecostes na pinagdiriwang natin sa linggo. At tatawagin natin ang banal na espiritu, hindi lamang upang baguhin ang anyo ng mundo, kundi upang sunugin din ang lahat ng ating mga takot. C'è una fondazione sui plinti saldi della teologia. Ho detto siamo giunti alla pienezza dei tempi. Vedete, finché per secoli e secoli nelle nostre chiese abbiamo parlato di pace, nessuno ha contestato. Pace, il monoteismo assoluto della pace. Quando sulla scorta di Isaia si è scoperta la stretta parentela che c'è tra la pace e la giustizia, si sono scatenate le censure dei potenti. Si è asserito e si continua ad asserire che collegare il discorso sulla pace e quindi il discorso sulla guerra con i discorsi sull'economia perversa che domina il mondo, sul profitto, sulla massimizzazione del profitto, sui debiti del terzo mondo, sulla crescente divaricazione tra i nord della terra e i sud, significa fare la parte degli utili idioti. La giustizia collocata da Dio stesso accanto alla pace desta più sospetto di quanto non desti scandalo collocata accanto alla guerra, tant'è che si parla ancora di guerra giusta. Questo sì che è principio di adulterio. Si completa, oltre che
con la rivelazione della giustizia, anche con la rivelazione della salvaguardia del creato. Quello della tutela dell'ambiente non è l'ultimo ritrovato della nostra furbizia brontolona o delle nostre strategie di consenso, ma è un compito primordiale che ci sovrasta come partners dello Spirito Santo affinché la terra passi dal caos, cioè dallo sbadiglio. Caos significa sbadiglio di noia e di morte, passi dal caos al cosmos, cioè alla situazione di trasparenza e di grazia e di bellezza. Ecco perché siamo partners dello Spirito Santo in questo. Tra 8 giorni noi celebreremo la festa di Pentecoste e ripeteremo l'invocazione: manda il tuo Spirito, Signore, e rinnoverai la faccia della terra. Vedete il collegamento? Rinnoverai la crosta della terra, il volto della terra, tu, Spirito di Dio, la faccia della terra, la pelle di questa nostra terra deturpata dagli inquinamenti, invecchiata dalle nostre manipolazioni, violentata dalle nostre ingordigie, diventerà fresca come la pelle di un adolescente e si realizzerà quella splendida intuizione di Isaia che dobbiamo leggere tutti intera. Formidabile, il capitolo 32, nei versetti 15-17. Isaia, che addirittura, invertendone l'ordine, aveva collegato insieme salvaguardia, giustizia e pace. Sentite, che è una rivelazione anche per chi da tempo e tempo legge la Bibbia. Dice Isaia: sarà infuso uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e la giustizia regnerà nel giardino e frutto della giustizia sarà la pace. È bellissimo. Viene lo Spirito di Dio, il deserto diventa un giardino, nel giardino spunta l'albero della giustizia e frutto della giustizia è la pace. Invertiti i 3 elementi, però è una visione straordinaria.